Okay. Pag nag-review, nawala yung first part. Dali lang. Okay. So nakita niyo po, kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, how great, how beautiful, how magnificent ang pag-ibig ng Panginoon. Okay. Ang Ama sa atin. So God the Father is relating to us. So He's not only a Father, mababasa natin ngayon, mahal niya tayo. Okay? He is a Father. Bakit? Sabi, tinawag niya tayong mga anak niya. Sa mga nagdududa na tayo ba ay malapit sa Diyos. Yes, kung ikaw ay born again na kay Kristo, mahal ka ng Diyos, at ang turing niya sa iyo ay anak niya. Okay, tingnan natin, ilang beses binanggit dito. Anak, tunay nga na mga anak. Okay, dahil nga anak tayo ng Diyos, hindi ngayon nangangahulugan na ang mga bagay sa mangyayari sa buhay natin ay maganda. Unang-una, kung nasa Diyos tayo, kung nakikristo tayo, maraming tao na hindi kilala ang Diyos, wala kay Kristo, sila ngayon ang kumakalaban sa atin. Sila ngayon ang nagpe-persecute sa atin. Sila ang nagpapahirap sa atin. Bakit daw? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Yan, hindi nila kilala ang Diyos. Tayo ay may relasyon sa Panginoon. So hindi po lahat ng tao ay mayroong relasyon sa Diyos. Hindi lahat ay, ito po ang malinaw, hindi lahat ay anak ng Diyos. So maraming nagsasabi diyan, anak ako ng Diyos. Kilala ko ang Diyos. I am a child of God. Hindi po lahat yan. Meron pong qualification, merong kondisyon na para ikaw ay tawagin mong anak ka ng Diyos. Ano po 'yon? So tingnan natin, sandali lang po. Sa magtataka ngayon, hindi ba lahat ng tao ay galing sa Diyos? Yes, lahat ng tao ay galing sa Diyos, lahat ng tao siya ang lumalang. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So special po, may special condition, may kondisyon na parang ikaw ay matawag na anak ng Diyos. Ang katotohanan po, may karapatan eh. Wala kang karapatang tawaging ituring mo na ikaw ay anak ng Diyos kung wala ito. Basahin po natin sa John chapter 1 verse 12. Baksan po natin ang ating mga Bibles. John chapter 1 verse 12. Okay, basahin natin. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So no one can quickly and automatically claim na siya ay anak ng Diyos. Okay? So makikita natin, ano ang kondisyon? Ang kondisyon ay ang mga tumanggap at ang mga sumampalataya. Ayan. So lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kahit sino man magpursigi dyan na walang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, kahit gaano katindi ang kanyang pagsasabi, pamamalita na ini-spread niya sa lahat ng kanyang kakilala, kahit mag-post pa siya sa Facebook that I am a child of God, kung wala siyang relationship kay Jesus Christ, siya po ay walang karapatan. Mabigat po itong walang karapatan. Ha? Walang right. Walang capacity
na maging anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong ngayon, ikaw ba ay anak ng Diyos? Sa mga nag-aalinlangan sa sagot, kung tinanggap mo si Jesucristo at nananampalataya ka sa Kanya, sa Kanyang mga ginawa, sa Kanyang pagkamatay sa krus, then you have the right to maging anak ng Diyos. Kaya nga yung ano natin kanina, yung binasa natin kanina, pinatotohanan pa. Pinatotohanan. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Ama sa atin, ang pag-ibig niya. Tayo'y mga anak niya. Tunay nga na tayo'y mga anak niya dahil nanampalataya at tumanggap tayo kay Kristo. So, hindi po lahat. Ulitin natin, malinaw na malinaw. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Wala silang karapatang ituring nila ang kanilang sarili na mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong naman, well, kung hindi sila anak ng Diyos, kaninong anak sila? Sino sila? Saang pamilya sila? Saan sila dapat ilagay? Ano ituturing natin sa kanila? Mabigat po ang description ng Bible sa mga taong hindi anak ng Diyos. Sa mga taong walang relationship kay Jesus Christ. Sa mga taong hindi kinikilala ang pagka-Diyos at pagka-Savior ni Jesus Christ. Mabigat na mabigat po. So if you're not a child of God, then who you are? Yung mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, mga taong nasa paligid natin na wala kay Kristo, hindi sila anak ng Diyos. Well, ano ang description sa kanila? Mabigat po. John chapter 8. Tingnan natin, John chapter 8. Verse 44. Ayan ang bigat nito. Ang diablo ang inyong ama. Wow. How true is this? Ang wala kay Kristo ay hindi anak ng Diyos. Sino ang ama nila? Ang diablo. John chapter 8 verse 44. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. So si Jesus Christ kinakausap ang mga galit sa kanya, ayaw maniwala kay Kristo. Okay? So ito po ay description ngayon ng wala kay Kristo, hindi anak ng Diyos. Anak sila ng diablo. Siya'y mamamatay tao. Mula pa sa simula, ito ang description ng ama ng mga makasalanan. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Gusto ko pong pagmuni-munian ninyo ang scripture na ito. Ang hindi anak ng Diyos ay anak ng diablo. Ito po ang malinaw na sinasabi ng Bible. Ano ba ang ama nila? Ano ba ang diablo? Sino ba si Satanas? Okay? Unang-una, kaya sila anak ng diablo kasi ang diablo ang kanilang sinusunod. Ito po, ano natin ha? Kung ano ang gusto niya, sino ang diablo, iyon ang ginagawa ninyo. So those who are children of the devil, they obey the devil. I hope po para nakita nyo ang gravity, ang level ng seriousness ng ating mong binabasa ngayong gabi. Anak ka ng diablo, kaya ang ginagawa mo ay, ang gusto mong gawin, yung ayon sa pinapagawa niya sa iyo. Kaya nga tayo ay ang isang taong makasalanan po, wala kay Kristo, is a slave to sin. Ang diablo daw po ay mamamatay tao. Killer. Destroyer ng buhay. Mula pa sa simula. Yan. Kaya nga nung simula pa lang, nung unang tinukso niya si Eva at si Adan, they experienced death.
He wanted them to experience death, and that was the decree of God. The moment you eat this fruit, the moment you disobey me, you will die. Okay? Ito pa ang mabigat. Mamamatay tao siya at ayaw niya ng katotohanan. Dahil walang katotohanan sa kanya. Ang demonyo po na sinusunod natin noong dating buhay natin na dapat hindi na ngayon ay ayaw ng katotohanan. Dahil wala ang katotohanan. Kaya po siya ay naghahasik ng mga false teachings, false doctrines. Yun ang gusto niyang paniwalaan ng mga tao, ang hindi totoo. Dahil, bakit? Sapagkat likas sa kanya ang magsinungaling, nagsisinungaling. Dahil sinungaling siya. Ito po ang maraming beses ko nang pinapangaral sa iba talaga. Ang demonyo po ay likas ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. If you are still being comfortable, kung masyado kang komportable sa pagsisinungaling, sa paggawa ng istorya, false witness, iyan ay pinapakita na talagang anak ka na ng Diablo. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Kaya ano nangyayari? Ang mga anak niya ay likas din sa kanilang pagsisinungaling. Ibig sabihin po ng likas, it's their nature. Yun po ay automatic na ginagawa nila. Kung nagkakaroon ng problema para makaiwas sa trouble, magsinungaling. Kung gusto mong makalamang sa kapwa mo, magsinungaling ka. Kung gusto mong magkaroon ng solusyon kagad ang problema mo, magsinungaling ka. Kung humihingi ka ng tulong, magsinungaling ka. Kung ikaw ay naaargabyado, magsinungaling ka. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Sa atin po ba? I hope po ang buhay na ito, ang pagiging likas natin sa pagsisinungaling ay in the past na. Hindi na natin ginagawa ito. Siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Likas sa kanya ang pagsisinungaling at lahat ng kasinungalingan ay pinagmumulan siya, sa kanya nanggagaling. Kaya nga po yung mga false doctrines, false teachings, lahat ay nanggagaling sa Diablo na ama ng mga wala sa Diyos. So I am encouraging you, I hope po itong scripture na ito ay matinag tayo at makita natin ang dati nating buhay na hindi na dapat ngayon. Wala nang mga Kristiyano na likas sa kanya ang pagsisinungaling. Dahil kung yung pang umiiral ngayon, ang tanong, sino ang ama mo ngayon? Sabi sa John 8, ang Diablo ang iyong ama. Dahil ang gusto niyang gawin ay pumatay at magsinungaling. At pinagmumulahan ng lahat ng kasinungalingan. So lahat po ng false teachers, false prophets, false pastors na nagtuturo ng mali, ang Diablo ang kanilang sinusunod. Ang Diablo ang kanilang ama. Sila ay mga anak ng Diablo. So itigil na natin ang purposely pagsisinungaling. Maging totoo tayo. Ang Diyos ay totoo. Nadidinig niya ang lahat ng ating sinasabi, ang lahat ng ating kinukubli, ang lahat na nanggagaling sa puso natin. Ang tanong, totoo ba? Kasi marami tayong pretension, marami tayong we can look good from the outside, pero meron tayong mga hidden sins, mga kasinungalingan na nasa puso natin. Okay? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 1, tayo'y anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diablo. Anong ginagawa mo? You're a destroyer, you're a killer, you're a liar. Okay. Meron pong question, so meron kayong dadagdag, meron kayong gustong i-share.
I hope po kahit malalim at medyo mabagsik ang ating pinapag-aralan ngayong gabi ay tanggapin po natin kasi hindi ako nagsasalita niya, binabasa ko sa inyo ang sinasabi ng Scripture. Okay, now ituloy po natin. Kung wala kayong question, kung wala kayong dadagdag. Sa inyong mga sitwasyon ngayon, lahat po tayo naman ay merong limitasyon ang ating katawan ngayon. Merong mga hindi tayo magawa. Marami tayong gusto. Marami tayong plano. Marami tayong wishes. Marami tayong dreams na gawin natin. Pero ito po ay hindi natin magawa dahil merong kulang or limitado ang ating katawan. Okay? So, I'm gonna ask po a question and sana po mag-participate o magkaroon ng interaction ang mga nandito ngayon. Ito po ang question natin. Yan. Ano ang mga bagay na gusto mong gawin o mangyari ngayon pero hindi mo magawa dahil sa sitwasyon ng katawan mo? Ilan sa inyo may mga gustong gawin, gustong mangyari, pero hindi mo magawa dahil sa sitwasyon ng katawan mo. It could be medical situation, it could be infirmity, sakit, kahinaan, edad. Ano yung mga bagay na yun? Sino gusto pong mag-share? I'm sure lahat po tayo ay merong limitasyon. Merong iba't ibang uri ng kapansanan. Kahit mga bata ay meron ding mga nararamdaman at merong mga hindi magawa dahil sa kondisyon o sitwasyon natin. Sino ang gusto pong magbahagi? Ako po ay naoperahan na sa puso, naoperahan na sa dalawang tuhod. I've got scars on my body. Marami po akong gustong gawin. I'll share po sa inyo. Example, gusto ko kasi yung basa ng basa, aral ng aral. Pero dumadating po talaga ang oras na kahit gusto ko pa magbasa pero pumipikit na yung mata ko, kapagod na ako, inaantok. Yon. I wish that I don't need to sleep. Sana po, yun ang no? Limitasyon ng tao eh. Kasi darating talaga ang oras na kahit gusto pa mo magtrabaho, may gusto ka pang puntahan, pero pagod ka na. Pagod na ang katawan mo. Lalo na kung masama ang pakiramdam. Lalo na kung may edad na nga tayo. So marami tayong gustong gawin pero hindi natin magawa o gustong mangyari. Dahil pinagkaloob ng Diyos na gano'n ang sitwasyon natin. O maaaring hindi pa tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero lahat po tayo ay may mga bagay na gustong gawin o mangyari pero hindi natin magawa dahil sa sitwasyon ng katawan natin. Kung maaari lamang ay um, makapunta tayo sa lahat ng lugar. Yon. Sana maka-attend ako ng lahat ng lugar, lahat ng mga um, church services, ng mga churches na biblical. Pero hindi ko magawa kasi limitado lamang ang kaya kong puntahan. Limitado ang oras ko. Kayo po, ano po ang mga bagay na gusto niyo mangyari o gawin? Maaring may mga kondisyon kayo na sana ang gusto niyo ay gumaling. Sino yun? Pastor. Si Arnold po. Ha? Arnold po. Arnold. Arnold, ano mga bagay na? Una po, gusto ko makarating ng Jerusalem. Kaming pamilya. Gustong pakiulit, Arnold. Makarating po ng Jerusalem. Yon. Kaming pamilya. Pero limitado pa sa ngayon. Para magawa mo yun. Para magawa mo yun, kailangan maraming malaking pera din yun no? Kasama mo ang buong pamilya mo. Kung po pwede lang, Arnold, siguro kung hindi mo kailangan magpahinga ay magkaroon ka ng second job, third jobs, fourth jobs para maipon mo yun. Pero hindi pwede, di ba? Hindi kaya ng katawan.
Opo. Kailangan mo magpahinga. Talagang parang wala po. Pero yun po. Parang Correct. Correct yan. Isa yun sa, dadaanin sa dasal po. limitasyon. Isa sa gusto nating mangyari. Ako rin, di ba? Meron po akong full-time jobs ngayon. Tapos, aside from ministry work. Pero, yun, limitado rin ang magagawa natin. Tapos sa basketball po, gusto ko po sana ulit makapaglaro ng basketball. Kaya parang Correct. Yan. injured na po yung tuhod. Yeah. Hindi mo na magawa kasi Opo. nagka-injury ka sa tuhod. No po. Si Steve po, meron tayong sharing sa chat. Ay may ongoing therapy sa spine. Gustong-gusto na po minsan kargahin si Coffee, yung ano nila, yung anak nila. Pag naglalambing yung bata. Basahin po natin nasa chat. Pero dahil limited lang ang pwedeng bigat na buhatin, hindi niya mabuhat si Coffee o kahit anong bagay na mabigat para sa spine niya. That's a good example po. Si Steve na ama ng kaisa-isang anak nila ngayon, eh yung pala gustong-gusto niyang kargahin si Coffee dahil nga meron siyang problema sa likod, masakit, hindi niya magawa. How beautiful is that? Malungkot yun, nakakalungkot yun, no? Sarili mong anak hindi mo mabuhat dahil sa limitasyon ng iyong sitwasyon, medical condition. Yung iba naman po, ano pa ang mga bagay na gusto mong gawin? Hindi mo magawa. Mm, okay, that's all right. Kung nag-aalangan din tayong mag-share. That's okay. So marami tayong bagay. Ako po, limitado. Kung pwede lang ako magtrabaho ng 3, 4 para mas maraming ah, um, ipon para maraming matulungan, maraming maibigay sa simbahan. Okay? Gusto ko hindi na matulog, mag-aral na lang kasi ang dami po talagang dapat pag-aralan tungkol sa Biblia, ang dapat pag-aralan ng mga doktrina, mga katotohanan. Pero dumarating po talaga hindi ko na kaya dahil inaantok na ako, pagod na. Okay? So tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia sa ating pong mga limitasyon sa ating katawan. Okay? Ready na kayo? Um, ilang po ah. So buksan po natin sa 1 John chapter 3. Okay. 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Nasa verse 2 na tayo ngayon. Okay. Basahin muna natin to bago natin sagutin yung tanong na yon. Okay, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa na ihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Okay, anak na daw tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam natin yon. Pero meron pang nangyayari at meron pang mangyayari sa mga anak ng Diyos. Ito, sa mga anak ng Diyos, sa mga anak kay Kristo, sa mga nag-aabang, naghihintay ng pagbabalik ni Kristo. Merong mangyayari na hindi pa nangyayari kailanman, magpakailanman, hindi pa nangyayari ito. Kahit po yung mga nabuhay na noon na mga makadiyos na babae at lalaki, godly men and women who lived in the past, in the Old Testament, since creation, meron pang hindi nangyayari sa kanila na ipinangakong mangyayari sa mga anak ng Diyos. Okay? Ulitin natin, ngunit hindi pa na ihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Ibig sabihin pong naihahayag, hindi pa natin natitikman, hindi pa na-experience. Wala pang naka-experience nito. Okay? Naihayag na. Ibig sabihin, nabasa na natin, ipinangako ito na mangyayari, pinapaniwalaan natin mangyayari ito. Okay? So, hindi pa nangyayari ito. Wala pang nakaka-experience nito. Okay? Basahin natin, tuloy natin. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Okay, tayo po ay magiging katulad niya.
That is na mangyayari sa hinaharap o future tense. Okay. Wala pang naging katulad niya. In what po? In what capacity or form or substance? Alam naman natin na tayo ngayon ay pinagpupursigihan natin maging katulad ni Kristo. Yun po ay ang pag-uugali, ang karakter, ang puso, ang pag-iisip. Kaya nga po, in humility, compassion, obedience, love, being merciful, yun po ay kaya nating gawin kung gusto natin na maging katulad tayo ni Kristo sa mga bagay na yan. At hindi pa natin nakikita, marami sa atin, hindi pa natin nakikita kung sino talaga siya. We have not seen Him. We read about Him, lalo na tayo ngayon. Buti pa yung nasa yung panahon ni Kristo sa New Testament, maraming nakakita sa Kanya, maraming nakahipo sa Kanya, maraming nahipo sila ni Jesus. Okay? Pero tayo po, nabasa pa lang natin to. Hindi pa natin siya nakikita physically. Okay, so magiging katulad tayo ni Kristo sa katawan po. Ito ang magandang pangako na wala pang nakaka-experience maski sila Moses, Elijah, Isaiah, hindi pa nila to. Sila din ay naghihintay. Anong hinihintay nila? Ito na mangyari yung kung ano ang magiging kung magiging ano tayo sa hinaharap. Okay, hindi ba kayo na-excite no? Hindi ba kayo um, um, talagang looking forward dito sa mangyayaring ito sa atin? Okay, so basahin po natin sa 1 Corinthians 15. Turn your Bibles para malaman natin kung ano yung sinasabi ng 1 John 3 verse 2 na ihahayag o i-reveal o papa-experience ng Diyos sa atin kung sa pagbabalik ni Kristo. Hindi po sa lahat sa anumang event or occasion. Pag bumalik si Kristo, ito po ang mangyayari sa mga anak niya, sa mga anak kay Kristo. Okay, ready na po kayo? 1 Corinthians 15. Verses 51 to 54. Pag hindi pa kayo na-excite o talagang natuwa dito, I'm not sure kung ano pa. Okay? Basahin po natin. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Ito, umpisa pa lang, nakaka-excite na. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Yan po. Bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Kaya yung tanong ko kanina, ano ba yung mga gusto natin gawin, mangyari na hindi natin magawa dahil sa katawan natin, sitwasyon ng katawan natin. Pero, bibigyan pala tayo ng bagong katawan. Okay, tuloy natin. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta'y muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So lahat tayo, bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat palitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito'y na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinabi sa kasulatan. Okay. Sino na sa inyong na-excite o na talagang natutuwa or talagang, Lord, kailan mangyayari to? Kailan mangyayari to? Lord, ang sakit ng nararamdaman ko, ang sakit ng likod ko, nanghihina ako, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa baga. Lord, hindi mangyari ito
sa mga dasal ko, yung mga limitasyon ng nagagawa ng kamay, ng paa, ng isip, ng mata. Look, ito po ang pangako, 1 Corinthians 15, bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Dahil ang katawan natin ngayon, okay, ito po ang ano natin, and description ng present condition ng katawan natin. Ang katawan natin ay nabubulok at mamamatay. So, hindi ba po yan ang totoo? Nabubulok tayo. Ibig sabihin, we're aging, tumatanda tayo. Kaya na unting-unting nagiging useless ang mga katawan natin. Darating ang mga pagkakataon, hindi na tayo makalakad, hindi na tayo makatayo. Nabubulok. Tumatanda tayo. Lalo na po kung talagang matandang-matanda na tayo. Halos ang buong katawan natin ay nakikita na ang kabulukan at dadako na tayo sa kamatayan. Yan ang sitwasyon natin. Bagamat di pa natin nararamdaman ngayon kasi marami sa inyo ay mga bata pa. Pero it will one day. Ang kabulukan ng katawan natin ay madi-display, ma-experience na natin kahit buhay pa tayo. Kaya nga na lahat ng sitwasyon natin. At kahit mga bata pa ay nakikita na natin ang kabulukan. Okay? Pero ito, bibigyan na tayo ng bagong katawan. That means ang katawang yon ay sabi, hindi na mabubulok at hindi na mamamatay. We will no longer experience aging. We will no longer experience death. How beautiful is this promise? If only we can hold on this promise, 1 Corinthians 15, then ano man ang sitwasyon natin ngayon, kapatid, mga anak, sandali na lamang. Temporary lang yan. Kahit anong tindi ng medical situation, incapacitation natin ngayon, it will end one day. Kung kayo po ay nakikristo, bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Glorified bodies. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. So again po, ang description natin ngayon, tayo po yung mamamatay at nabubulok. Pero bibigyan tayo ng katawan na hindi na mabubulok. Ayan po, ang sabi dito, basahin natin, katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Ano pang desire natin? Meron pa bang mas magandang bagay na hinihintay tayo na mangyari sa atin? What would money, houses, cars, lahat po ng nasa mundong ito, meron pa bang hihigit sa hinihintay nating mangyaring hindi na tayo mamamatay, hindi tayo magkakasakit, hindi na tayo tatanda? Yun, kaya po sinabi ko kanina, hindi pa nangyayari to kahit kanino. Kahit dun sa mga taong nabuhay ng Old Testament, ng New Testament, mga namatay na ngayon, hinihintay pa rin nila ito. How beautiful is that? So, kung tayo man ay, yung mga taong bulag, mga putulang paa, mga kuba, kung ano-anong kondisyon ng katawan, magiging perfect po sila kung sila ay na kay Kristo. Lahat po ng tao ay magiging immortal na. Mas maganda ang sitwasyon ng mga nakikristo kasi yung mga taong makasalanan, they will be resurrected. They will become immortal only to suffer in hell from eternity to eternity. So ano pang saysay ng katawan nilang hindi mamamatay, hindi mabubulok, pero nasa impyerno silang para matikman ang pagdurusang walang hanggan. But for us, we will have glorified body. Kaya nga po sabi, yung last part, basahin natin, kung mangyari na, at kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay,
Matutupad na ang sinabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. At the moment po, we're not triumphing in one area. Hindi pa tayo nagtatagumpay doon sa area ng kamatayan. Kasi lahat tayo ay mamamatay. Unless bumalik si Kristo. Kaya nga ang sinabi dun sa first part, basahin natin. Baka kasi nagtataka kayo kung sinasabi kong lahat mamamatay. Pero sinabi niyang first part nitong 1 Corinthians 15, hindi lahat sa atin ay mamamatay. Hindi lahat ay mamamatay. Ang ibig sabihin po nito, yung aabutan ng rapture, pagbabalik ni Kristo, yung mga buhay noon, sila po ay kukunin na ni Kristo at ibibigyan na ng bagong katawan. Pero at the moment po, hanggat hindi bumabalik si Kristo, lahat tayo ay mamamatay. So blessed are those na buhay na abutan ng pagbabalik ni Kristo. How beautiful is that going to be? Okay, ano pa mangyayari? So, buksan po natin sa Philippians 3:21. Anong mangyayari at kailan ito? Philippians 3:21, sabi, sa pagdating niya, yung sinasabing yon, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawan. Ito, mahihina. Kanina, nabubulok at namamatay. Ito, mahihina. Limitado ang ating katawan kahit wala pa tayong sakit o medical condition o hindi pa tayo matanda. Limitado, mahihina. Kaya napapagod tayo, nagugutom tayo. Kasi mahina ang katawan natin bagamat malusog at bata pa tayo. Okay? Babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawin tulad ng maluwalhati niyang katawan. Yun. So, yun ang sinasabing magiging katulad tayo ni Kristo. Yung kondisyon niya ngayon na siya ay glorified body, tayo po ay magkakaroon din ng maluwalhating katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Kaya ba ng Diyos nang gawin to? Ito po sinabi ng Philippians chapter 3, verse 21. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, He's all-powerful. So magagawa ito ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. He can turn your weak, dying bodies into glorified bodies, no longer subject to sickness, death, and sin. Wala na. Darating po yon. Wala nang sakit, wala nang mamamatay. At kung ano man yung hinihintay natin noon, ibibigay na ng Diyos sa ating katawan. Sa katawan natin po, sa katawan. Isn't that glorifying? Is that glorious? Hindi ba kayo natutuwa? So, konting tiis. Pagtiisan natin ang sitwasyon natin ngayon. Dahil one day, ito po'y matatapos din. And this will be from eternity to eternity. Ito'y wala ng katapusan. Glorified bodies. Sino po ang hindi aasa sa ganito kung ganito ang pangako ng Diyos? Diba? Kaya talagang Christians have hopes. Meron tayong mga pag-asa. Irregardless ng kondisyon ng ating mga sarili. Okay, ngayon, ano po ang gagawin natin kung inaasahan natin to? Meron naman sinabi ang Diyos ngayon, naggawin natin. Kaya nga, ang sino mang may ganitong pag-asa, umaasang mangyayari ito kay Kristo, ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So He's asking us, the scripture is telling us, live righteously, live in purity, and complete obedience to God and His Word. Kasi aasahan mo yung taong magiging kamukha mo, magiging kamukha natin siya. So yung taong inaasahan, magiging katulad tayo ay matuwid.
walang kasalanan, holy, blameless. Bagamat hindi natin ma-achieve yung perfection na yon, pero magpursigi daw tayo na maging matuwid sa kanyang buhay, sa ating buhay. Live righteously while we're waiting for a glorified Jesus to appear before us on His return, to take us to be with Him forever and ever in glorified bodies. No more kabulukan. No more kamatayan. Hindi po ba napakagandang pangako ito ng Panginoon? So yun po ang sinasabi sa atin. Babalik na siya at kukunin na tayo at magiging glorified. Ang ganda po niyon, wala nang sakit. Wala nang sakit. At pare-pareho na tayo. So no one is taller, no one is more beautiful, no one is stronger, no one is more powerful. Kasi pare-pareho na po tayo. Wala nang limitasyon. How beautiful is that? Can you imagine po, one day we're gonna be in heaven with our glorified bodies? Kasi po, ang salvation natin, iligtas tayo ng Panginoon sa ating kaluluwa. Pero pareho pati po ang katawan natin, ang physical bodies natin, ay kasama po yan sa salvation. Sa salvation plan ng Panginoon. Ang buhay, ang katawan natin, physical bodies, will be glorified. Kasama yon sa mga ni-redeem ng Panginoon. Kaya lahat po tayo, body, soul, and spirit, will be in complete redemption, complete salvation na ipinangako sa atin ng Panginoon. So at the moment po, ang ating spirito lamang ang saved. Subject pa rin tayo sa death and weakness. But one day, it would stop. So that's my encouragement po sa inyo sa bawat isa ngayon. So yes, kaya nga nababasa niyo po, marami pong posting ngayon, may mga kapatiran tayo nasa ospital, may mga sakit, may kung ano-anong sitwasyon na kailangan natin pagdasal. Yan po ay temporary. But we have to pray for them. But one day, it's going to end. How beautiful is that pangako ng Panginoon sa atin. So I'll stop there and give opportunity sa bawat isa na mayroong pong tanong. O meron po kayong idadagdag. Or kailangan bang hindi ba kailangan kayo magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon sa lahat-lahat ng ginawa niya sa atin ngayon? We are children of God. God the Father loves us so much. And then He would redeem our bodies completely. I know, sa atin po, kailangan natin pangalagaan pa rin ang katawan. The Bible is not teaching us that, magiging glorified bodies naman pala ako one day. Hindi na ako mag-exercise, hindi na ako magda-diet, hindi na ako iinom ng kailangan kong inumin, hindi ko na kailangan itong lahat na ito. Hindi na ako kailangan magpagamot, hindi na ako kailangan magpa-doktor. It is, kung God has given you the opportunity to do so, then do. Mag-ano po kayo, pangalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating abusuhin. Kahit balang araw, it will be redeemed, it will be changed. But pangalagaan po natin ang mga bagay na ito. So anyone po has a question or something to share about what we've studied tonight? Meron po ba kayong maidadagdag? Hindi ba maganda? Meron bang kahit magpasalamat man lang sa Panginoon sa ating pong ngayon? Lord, thank you. I am like this now, but thank you, Lord. One day, you would cause me to have glorified body. Okay, kung wala na pong question, kung wala kayong maidadagdag. So, I'm sure everyone silent. Okay. Sige, anong question o anong madadagdag mo? Wala. Ay, nandito na lahat yung salita ng Diyos. Nandito na ang Bible.
Last. Pero bakit kumukonti pa rin sa panahon ngayon ng paniniwala na may Diyos at merong anak ng Diyos? Bakit ganun? Ang ganda-ganda ng end ng kamatayan natin, ito ang kapalit. Pero maraming hindi naniniwala. Maraming religion ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Pakonti ng pakonti. Minsan mapupunan mo na lamang yan sa pagdadamit na lang ng mga tao ngayon. Ulam na lang, nakahubad na eh. Parang wala na silang respeto, paggalang, tuloy-tuloy lang. Minsan nakikita ko sa Facebook, pagtatanong sila, niwala ko sa Diyos, no. Maraming ganon, nakakalungkot lang. Pero sa totoo lang, pag namatay tayo, wala tayong pupundahan. Kundi dalawa lang eh. Langit o impyerno. Nandun na lahat sa salita eh, pagtitis lang. Mamamatay talaga tayo. Talagang mamamatay talaga tayo. Pero bakit ganun? Pakonti ng pakonti ang naniniwala sa Diyos at sa anak ng Diyos. Yun lang, Noel. Kasi nga, hindi pa nila nababasa ang pangako ng Diyos. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hindi nila nababasa ang plano ng Diyos. Lahat naman yan ay nakasaad sa Biblia. They are hindi sila maniniwala sa isang bagay na hindi pa nila nadinig, hindi pa nila nabasa. Okay? Although mayroon ding nakabasa at nakadinig pero talagang hindi rin sila naniwala kasi wala sa kanila pa ang revelation. Kaya hindi po lahat ng nakabasa ng Bible ay nagkaroon ng complete application, interpretation, context nung binasa nila at ang revelation ng Panginoon. So kailangan tayo talaga ng Holy Spirit to help us understand things written in the Scripture. At marami naman talaga ang ayaw magbasa ng Biblia. Kaya parami ang lumalayo sa Diyos. Kaya maraming ayaw lumapit sa Diyos kasi nga hindi nila naiintindihan, hindi pa nila nabasa ang mga pangako ng Diyos, ang sinabi ng Diyos. Kaya nga no eye has seen, no ear has heard what God has planned and purposely promised to those who love Him. Kaya tulungan natin sila, yung mga taong wala pa kay Kristo na hindi pa nila nalalaman ang mga bagay na ito, encourage them to attend Bible studies, to attend church, to read the scripture. Kasi nandoon ito, lahat ng binasa natin ngayon ay nasa Bible. Nandoon yan. Pero ang marami sa kanila ayaw basahin ng Biblia. Walang interest sa salita ng Panginoon. So we help them, do our best, kasi nga, they will die in their sins. They would die without realizing the beautiful promise of God. They will die in rejection of Jesus Christ. Kaya yung sinabi mong totoo, pakonti ng pakonti, ang gustong lumapit sa Panginoon, maniwala. As a matter of fact, mas marami ngayon, dumadami ngayon who hate Jesus Christ, who's rejecting Him. But for us Christian, our job is to go out there and help them see the beauty of the gospel by, yun nga, ibahagi natin ang magandang balita. It's God who will change them. It's God who will reveal things to them. Pero hindi tayo mag-uupo lamang, hindi yung wala tayong gagawin. We need to go out there and make disciples of all nations. And that is to help them understand that there is a Savior, a Christ who would return one day, would take us to be with Him, change our weak and dying bodies into glorified bodies. Po, any other question? May dagdag lang po ako, Pastor. Yes, June. Doon sa tanong ni Kuya Ramoncito, talaga pong kukonti lang ang magre-respond kasi sinabi po yan ni Jesus Christ. Sabi niya, many are called but few are chosen. And even po yung sinasabi natin dito na yung kung ano yung dami ng magkakaroon po na magiging change yung body nila into glorified body. Actually, yung sa mga binanggit po ng ibang mga scholars and mga ibang preachers na actually 20% lang po yun ng total number of people na nabuhay from eternity past hanggang sa future. So, hindi a little over 20% sabi nila. So kung ang mabubuhay po
kung ang lahat po ng nabuhay in the past sa Bible, sa Old Testament hanggang sa future, bago hanggang dun sa Millennial Kingdom, kasi may mga ipapanganak po dun, 100 billion. So mga 20 billion lang po maliligtas talaga. At magiging ano, kasi yun ang sinabi talagang kokonti. At di pwede niyong sabihin, di ganun po pala, di dapat hindi na tayo nag-share ng gospel. Yun po ang command sa atin, to share the gospel. Kasi hindi naman natin alam kung sino yung konting yun o yung elect na tinatawag. So, kasi yun, talagang kokonti po, hindi na po tayo mahana doon. Talagang hindi lahat magre-reply. Alam naman natin, sabi nga, narrow is the gate going to the heaven. No? Talagang mas marami maraming pupunta, maraming pipili doon sa daan na malawak kaysa doon sa daan na makitid. Pero tayo po mapalad, katulad na sinasabi dito, kasi kabahagi tayo doon sa kokonting yun. Pero ayaw natin na tayo lang maligtas, kaya sinabi dito sa huling verse ni Pastor na sinabi niya na ibang knowing our destiny, it should purify our lives now. Alam na natin yung kahihinat natin dapat hindi tayo maging complacent pa rin. Dapat the more that we need to build Christ-like dito pa lang. Kasi in the future, we will be Christ-like In the body. yung pagkatapos ng resurrection. Pero dito, we need to be Christ-like as Christ walked into the earth. Yun naman po yung, antayin na lang natin, sinasabi ni Pastor, aantayin ko na lang na pumunta ako doon. Hindi po, habang nandito tayo, maging Christ-like din tayo kung ano yung ginawa ni Christ, gawin natin. Hindi lang yung doon, maging practice ground natin dito dahil alam natin yun. Okay? Kasi si Cristo po napapagod din dati. Diyos na siya, di ba? Natulog nga siya. Pero darating yung point na hindi na po magiging kapareho na tayo ni Cristo na meron tayong glorified body pagdating doon. Yeah. Sabi ko nga po, hindi po marami yung kokonti lang talaga. Yeah. Kaya mapalad po tayo dahil kapahagi po tayo dun sa kokonti. Yun po yung maging masaya tayo. Yun lang po. Yeah, yun na nga, kokonti na nga. Tapos sinabi rin ng scripture na marami ring madideceive na mga mananampalataya. Nananampalataya sila, they displayed their faith, tapos na-deceive pa rin. Kasi nga, hindi nila pinahawakan talaga ang salita ng Panginoon. Di ba? Even the elect will be deceived in the last days. Nakakatakot po talaga. Kukunti na talaga na mababawasan pa. So tayo po, I encourage you, hold on to your faith. Hold on to the Word of God. Hanggang sa kahuli-hulihan po, we'll continue to have Bible studies, to listen to preachings and teachings, hanggang bumalik si Kristo. Kasi pag nasa langit na tayo, sa Kanya lang tayo makikinig. Makikita na natin siya. And we need the Word of God so that we can be strong against sin. Kasi yun ang problema natin ngayon We still subject to sin. Kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon to study the Bible so that we can stand against the schemes and the wiles of the enemy. Meron pa po. Meron pang may questions or merong maidadagdag bago tayo Alam pong i-emphasize yung verse 3, yung muli yung binasa, Pastor, sabi dito. And everyone who has this hope in Him purifies himself. So yun po yung sinasabi ko. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ligtas na pala ako. Patatawarin ako ng Panginoon. So if we have that hope, dapat ngayon pa lang we are purifying ourselves. Paano? Sabi niya, hindi mo nga mapipurify. Di lumakad po tayo na matuwid. Ayan si kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Kung ano po yung buhay ni Kristo nung naglakad siya dito sa lupa, kung gusto nating maging katulad niya nung nag-resurrect siya, dapat ganun din po ang lakaran natin, yung buhay na nilakaran ni Kristo. Correct. Yeah. Kaya sino man may ganitong pag-asa, yung may pag-asang babalik si Kristo at kukunin niya tayo po ay mamuhay ng matuwid. Okay? Ang mabigat po yung description ng kanina, yung mga anak daw ng Diablo, sila ay mamamatay tao at mga sinungaling. Tayo po ay live in truth, live in righteousness for God because we already been imputed with the righteousness of Jesus Christ. Okay, kung wala na po kayong question o maidadagdag,
Let's close in prayer. We thank you, Lord, for speaking to us today. We thank you, Lord, that sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, meron kaming napakalaking inaasahan pala, Lord, na wala pang nakatikim, na hindi pa nagaganap. And that is on your return, you will take us to be with you. You will change us, Lord, from glory to glory. There's no more death. There's no more sickness. There's no more decay. Wala nang, Lord, kabulukan. Wala nang kahinaan. Lahat kami magiging may katawang maluwalhati na katulad mo. Lord, you have that body right now. But Lord, you have revealed na magiging katulad mo kami, Lord, even sa katawan, even in our physical bodies. Lord, thank you. We look forward to that. Turuan mo kami, Lord, na maging matyaga, wag bibigay, wag manghihina, mawala ng pag-asa, anuman ang sitwasyon at kondisyon ng aming katawan ngayon. One day, Lord, we will experience the glorious change. Help us, Lord, to apply this word sa aming buhay ngayon. To give us more hope, to rely on you more, to have on you, to become more faithful to you and to your word. We thank you in Jesus' name. Amen. Let's read po our benediction before we end together. Let's read this. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you, everyone. Thank you po sa inyong